Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. So, third month na tayo ng taon na ito. Nako, napakabilis ng araw. Ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? We'll see. So, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Hierophant. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Seven of Cups. In the area of what you need, meron kang the Knight of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Temperance card. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Swords. In your challenge, meron kang the Ace of Cups. In your fortune, meron po kayong the King of Wands. Sa inyong divine messages, meron po kayong the Five of Wands. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng Abril, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aquarius, thank you po muna sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta po yan. So please keep on liking, keep on commenting. Malaking tulong po sa akin yan. Thank you po. So, in the background of your reading, the Lover's card. Okay. Dito Aquarius, sabi ng yung spirit guides, panahon na para linawin mo at saka panindigan yung mga bagay na kamahal-mahal sa buhay mo. Kung ito man ay lover, kung ito man ay trabaho, kung ito man ay career, kung ito man ay project, kailangan daw nating manindigan. Okay? Ito yung buwan kung saan papanindigan mo yung mga pinipili mo. Okay? You have a choice, so be responsible sa pag-ako sa mga kaakibat na responsibilidad ng choice na yan. Okay? Kailangan din daw malinaw sa isip mo kung gaano to kahalaga. Kasi kung pinipili mo lang yan, pero hindi ka naman sure kung gaano siya kaimportante sa'yo, sayang lang din, di ba? Baka bitawan mo o kaya pabayaan mo. So now, ang payo sa'yo, learn to love what you have and take responsibility sa mga commitment mo dyan. Okay? Kayang-kaya mo yan. So, ang card of the month mo, kapartner ng ating energy of on your background, friendship. Cherish friendships, they are the harbors for your soul. Sabi dito yung mga ugnayan mo sa buhay. Kaibigan, friends, co-worker, pwede rin kapatid, magulang. This is all about relationships ha. Nakita ko dito na kailangan mo daw ilaan yung oras mo or kailangan daw genuine yung care, genuine yung pag-ibig sa kanila. So, nurture your relationships because sila talaga yung mga taong kakapitan mo sa oras na kinakailangan mo. Okay? In your core energy, meron kang the Hierophant. Sabi dito, Aquarius, ng yung spirit guides, this is really a month for your approval. Okay? Kitang-kita ko dito yung parang pag-oo sa'yo ng isang high figure, whether supervisor, boss, HR, teacher, mentor, na talaga namang binibigay sa'yo yung oo. No? So nakita ko dito yung pagpasok mo sa isang bagay or pagpili mo sa isang choice, whether career man to, negosyo, project, or kung ano man yan, parang tinatawag ka talaga Aquarius na maging seryoso dito. Your commitment and passion dapat magkasama. Dapat kambal yan na bala mo para kung ano man tong tinatrabaho mo, makuha mo yung good outcome. Okay? Sabi dito, for many of you, Aquarius, commitment about relationship ito. Partnership, halimbawa, karelasyon, lover, some of you ay naghahangad na magkaroon na ng parang kasal, no? Going to the next level ng relasyon, gusto mo na ng commitment, gusto mo na ng label, mga ganyan. So, you are now having this question na parang, teka, seryoso ka ba sa akin? Sigurado na ba tayo sa isa't isa? Parang ganyan. So, you are now having this stable or matibay na pundasyon sa ugnayan. Parang ganon, okay?
Para naman po sa iba dyan, kayo po yung sinasabihan ng yung spirit guides Aquarius to really commit on this parang ugnayan, no? Whether kung kinakailangan nandun ka ng 7 a.m., go there ng 7 a.m. Kung kinakailangan kang mag-undergo ng training or workshop or seminar or mag-aral ulit, gawin mo daw para umangat yung status mo, para magkaroon ka talaga ng enough credentials para makuha mo yung magandang posisyon sa gagalawan mo na yan. Okay? So, the more knowledge you have, the better para yung pinipili mo ay magkaroon talaga ng magandang outcome, no? So napakagandang commitment ang kinakailangan from you. Okay? Hierophants being clarified by. May narinig ako parang renewal of vows. I don't know why. Meron sa inyo parang this month para may isip nyo pareho magkaroon ng renewal of vows or renewal of contract. Really, really you giving your whole self para sa institusyon na ito, sa career or taong ito. Parang ganon. Okay? Hierophant. The Seven of Cups. Meron kang 7 here. Sinasabihan ka talaga ng lucky, lucky energy is yours. Okay, napakaswerte mo this month. So congrats, congrats. I-claim mo yan. Napakaswerte mo this time. Talagang yung matamis na oo sa'yo. Yung approval sa'yo. Nakita ko dito na sa dinami-dami ng confusion, sa dinami-dami ng mga pagkalito or option sa paligid, nakita ko dito that you will get talaga yung para sa'yo. Alam ko na marami ka pa rin tinitingnang iba or marami ka pa rin options or plan A, plan B, plan C. Pero nakita ko dito that merong isa na talaga namang swak para sa'yo at yun ang pipiliin mo kasi makukuha mo yung approval eh. So, mawawala na this time yung confusion para sa'yo. Okay? So, congrats, congrats, congrats. Mag-relax ka na, Aquarius, because the confusion will end at makukuha mo na talaga yung approval talagang destined for you to take. Okay? Congrats. I-claim mo yan. So, Aquarius, ano po ang wish mo para sa buwan na ito? Especially March monthly reading ito. So, ilapag mo na yung mga wish mo na gusto mong makuha this month. Sulat mo sa baba sa ating comment section. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 7 of Cups. Sabi dito, Aquarius, ng iyong spirit guides, ngayong buwan na to, dapat mag-focus ka sa isang bagay lang muna. Okay? One thing only sa pansamantala lang muna. Okay? Kailangan daw kasi hindi ka, alam mo yun, yung parang gulo-gulo, parang gagawin mo to today, bukas iba naman, ngayon iba naman, babalik ka na naman dito. So, parang nauubos yung energy mo, tapos wala ka naman doon natatapos. No? So, for you to be able to accomplish something, mag-focus ka lang daw muna sa isa. Ano yung dapat pag-focusan? Yun ang dapat mong alamin ngayon sa puso mo. Alin ba dito talaga yung gustong-gusto kong gawin? Yung passionate ka, kayang-kaya mong panindigan, and then practical. Hindi pwedeng masyadong matayog o masyadong mataas na parang hindi mo kayang abutin o hindi mo kayang gawin. Kailangan practical tayo. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon na may kayang-kaya ng pera mo ngayon, ng katawang lupa mo ngayon, ng schedule mo ngayon, yun ang unahin mo. Para kung meron kang inuunang isa, pagkatapos yun, pwede ka na lumipat sa iba. So, ma-accomplish mo yan lahat ng paisa-isa. So, don't scatter your coins on different baskets. Kailangan talaga we focus first on one thing na sigurado ka para ma-sure ball natin yung success sa isang bagay. Okay? Importante yan. Clarify natin. So Aquarius, kamusta ka ngayon? Saan po kayo nanonood ng ating reading today? Ikaw ba'y nanonood habang naglalaba o habang nagluluto o nasa biyahe? Ano? Comment down below po. 7 of Cups. The 9 of Swords. Yes, talaga namang namomroblema ka na sa kakaisip sa kung ano bang dapat gawin. Marami kang options, marami kang pwedeng puntahan or marami kang pwedeng pintuan na pasukin, pero dahil sa napakaraming options na yan, nakakalito na. Na parang, teka, pwede ako dito ah. What if ito na lang kaya? Baka naman ito para sa akin. No, ito na lang para mas safe dito. Ay hindi, mas malaki yung okay dyan. Kesa dito na lang kaya. So, marami kang pagkalito. At ang sakit-sakit sa ulo nito.
Kaya nga importante ngayon, Aquarius, to really relax, huminga ka, and then think, alin ba dito yung malapit sa puso ko? Doon ka magsimula. Para malusaw lahat ng takot, pangamba, overthinking mo. Whatever na mahal mo at kaibig-ibig sa'yo na may excite ka, yun muna ang piliing option at doon ka mag-start. Eventually, gagaan din yan, malulusaw lahat ng alalahanin mo. Okay? Importante yan, isa-isip mo. In the area of what you need, meron kang the Knight of Wands. Ang kailangan mo ngayon, kumpiyansa. Okay? At sa kapambahirang tapang at passion na ilaban yung isang bagay. Kasi nakita ko dito parang you're afraid to make a mistake. You're afraid na baka maulit-ulit yung nangyari dati o kaya baka mapahiya ka na naman kaya ayaw mong kumilos dyan. Sabi dito, maging matapang ka. Magkaroon ka ng fighting spirit within you to give it a go, to give it a chance. Kasi kung may gusto ka nga, may pangarap ka nga, pero wala ka namang lakas sa loob na tumulay doon, sayang lang. 'Di ba? So now is the right time for you to stand up and show them all na kaya mo. Sabi dito, wag mo masyadong pahirapan ang sarili. I-enjoy mo lang yung proseso. Wag mo masyadong i-overthink, i-overanalyze. Narinig ko dito, wag ka rin daw masyadong mag-prepare. Okay? Masyado ka daw naghahanda, kaya lalo ka natatakot. Masyado ka daw nagbubusisi dyan, kaya pati yung mga negang bagay na ihanda mo din. Kaya parang gusto mo nang umatras. Sabi dito, just explore, be a go-getter, maging spontaneous ka naman for a while and isubok mo lang. Fight, fight, fight so that you can get the good outcome this time. Okay? Clarify natin. Knight of Wands being clarified by, yes, tumilapon, the Wheel of Fortune. Talaga naman, kung gusto mo talagang umikot ang kapalaran in your favor, ikaw mismo ang gagalaw. Okay? Kailangan mo mag-effort, kailangan mong kumilos, kailangan mong tumayo dyan at ibigay yung paunang hakbang. Mararamdaman mo yan eh. Kapag humakbang ka na, you will feel it. Na parang, okay now. Gets ko na, ready na pala ako. Madali lang pala, kayang-kaya ko pala. Sige, ilaban ko na. Masyado kang makukulong sa takot kapag nag-over-prepare ka. Sa totoo lang, if you over-analyze everything, tatalunin ka ng mga takot mo at alalahanin. So this time around, kailangan talaga nating humakbang parang, sige, come what may, go na, push na. At doon, unti-unting aangat ang buhay mo for the better. Okay? Lapitin ka ngayon ng swerte. So kailangan talaga natin ng commitment on what we want to do at ilaban siya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Temperance card. Si Temperance card, sinasabihan ka dito, Aquarius, to really put the effort, put the hard work. Kailangan natin ditong kumilos, makipag-compromise, talaga namang gumalaw at makipagtulungan sa ibang tao para matapos yung ating ginagawa. Alam ko na yung kalituhan mo, yung kaguluhan sa isip mo, nakakapraning yan minsan o kaya nakaka-distract. Kaya sabi dito, humingi ka ng tulong sa isang tao na talagang gagabay sa'yo. Halimbawa, magulang, anak, o kaya supervisor, big boss, mga ganyan. Someone talaga na pinagkakatiwalaan mo. At itong taong to, yung kanyang payo, yung kanyang idea, yung kanyang suggestion, magpapalinaw sa isip mo para magawa mo na yung tamang proseso or tamang gagawin. Example, litong-lito ka na sa kung paano ka kukuha ng papeles halimbawa. 4 na legal documents o kailangan mo lakarin tapos hindi mo alam kung paano. Example lang. So, this person halimbawa, si pinsan, nagkatrabaho siya halimbawa sa government agency. Sabi niya, ay ganito lang yan Aquarius, ito lang dapat mong gawin. Hindi na kailangan tong papeles na to, ito lang. So, dahil sa tulong niya, sa payo niya, luminaw sa'yo yung dapat mong gagawin. Kaya ngayon, ready ka nang gumalaw. Ready ka na to take action na parang, yan lang palang kailangan, sige, lakad na ako. So, yung proseso ng pagbuo sa isang bagay, lumilinaw, bumibilis, gumagaan dahil sa tulong ng taong ito. So, if you need help para ma-clear lahat ng mga bagay, gawin mo. Okay? Kumbaga, wag daw mataas ang ego, wag daw mataas ang pride. Pag alam mong committed ka sa isang bagay, talagang gagawin mo ang lahat kahit humingi pa ng tulong. Okay? Clarify natin. Temperance card is being clarified by
You have the Devil card. Okay, marami kang mga insecurities, Aquarius. Iniisip mo na hindi mo magagawa, iniisip mo na hindi mo kaya, iniisip mo na teka parang mali ata ito, marami kang fear, marami kang insecurities. Wait lang, inom lang ako tubig. Hello, hello, yan. May sipon at ubo na ba ang lahat? Nako, may sipon at ubo po ako today. So talaga namang more water, more life para sa akin. Okay? So, back in your reading, sabi talaga dito, you need to let go of your insecurities. Yan daw ang humaharang kung bakit hindi mo magawa ng maayos yung isang bagay. Okay? Sabi dito, marami ka rin daw distractions, Aquarius. Halimbawa, you're working on this project or you're working on this endeavor, napapalingat ka sa mga bisyo, sa mga gimmick-gimmick o kaya pinapagliban mo kasi tinatamad ka na. So sabi dito, maging patient ka naman at disiplinado. Pag kailangan gawin at maging matapang ka ngayon na bitawan yung mga sagabal para makapag-focus ka dyan. Okay? Especially in your near future, you have the Ten of Swords. Huwag mo laging isipin na talo ka. Huwag mo laging isipin na, hala, ayoko na nga, lugi na ako. Hala, ayoko na nga, wala na ako magagawa, ending na to, ending na to. You always look at the bad side kasi. Sabi dito, bumangon ka naman. Fight, fight, fight. Maging alive na alive sa puso mo yung love at passion na maipanalo yung gusto mong mangyari. Kasi kung higa ka lang dito at nanamnamin mo lang yung pagkalugi o yung mga sakit, hindi iikot sa buhay mo yung kapalaran, di ba? Hindi gaganda yung journey mo o yung fortune mo. Kaya sabi dito, bilang paalala sa iyo, Aquarius, do not think always na ending na ng mga bagay-bagay. Meron ka palaging tsansa na bumangon, bumawi, lumaban. May bagong araw, araw-araw, di ba? Laging sumisibol ang araw every single day. At ganun ka din. So, every day, gawin mo to. Kapag nakikita mo yung sunrise, paalala sa iyo yan na, ay, may chance pa ako. Ay, makakabawi pa ako. Hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Okay? Clarify natin to. The Ten of Swords being clarified by the Knight of Wands. Dalawang beses ko tinawag ni Knight of Wands. Talaga namang sugod, laban, mahalin natin to, mag-enjoy tayo, huwag kang mag-back down, kumbaga. And here, in your near future, nakita ko na meron kang darating na good news, okay? Maaring magandang balita sa trabaho, sa project, sa inihintay. And this good news na talaga magpapabangon sa'yo na parang, ay, yes, talagang may chance pa ako, may dumating na magandang balita, laban pa ulit. So, kapag ikaw yung dumadanas ng mga kahinaan or parang feeling mo wala nang mangyayari, no. Huwag mo isipin yan kasi lagi may darating na magandang balita na magpapaahon sa'yo. Hindi pa uhuli ang lahat, makakabawi ka pa. Okay? Good for you. In your challenge, meron kang self-reflection and defensive. Sabi dito, Aquarius, lahi kang defensive. Ang dami-dami mo daw excuses na kailangan gawin to, kailangan gawin yan, pero ang dami-dami mong distractions. Ang dami-dami mong pumipigil para trabahuhin mo yung dapat trabahuhin, kaya defensive ka lagi. Iniisip mo, ay wala kasi akong pera, ay bukas na lang pagod kasi ako, ay may inuuna pa ako dito. So, you're very, very defensive imbes na i-accept mo yung responsibility at ilaban yung dapat ilaban. So, panahon to for you to really be aware and be responsible sa mga dapat mong gawin. Tama na yung mga excuses. Tama na yung mga dahi-dahilan. Time na for you to really take on the action. Okay? You also have self-reflection. Panahon daw to para mag-self-reflect ka. Okay? Marami ka rin daw mga kabulukan or mga kamalian na dapat baguhin, dapat i-improve. Kailangan maging aware ka sa mga pagkakamali mo para maitama mo pa siya so that you can be a better Aquarius moving forward. Okay? Siya nga pala, happy birthday sa mga nanonood ngayon. Kung nanonood ka while celebrating your birthday season, happy birthday po. In the area of your challenge, meron kang Ace of Cups. Sabi dito, ng yung spirit guides Aquarius, alam niya na medyo halo-halo na yung emosyon mo. Mamaya matapang ka, bukas gusto mo na umatras, mamaya masaya ka, pero mamaya bukas makalawa malungkot ka na naman o kaya galit ka. Sabi dito,
kaya halo-halo yung emosyon mo, it's because frustrated ka pagdating sa mga pinipili mo. Marami kang galit or inis or tampo or mga kinikim-kim na emosyon, kaya hindi mo malaman kung ano yung dapat mong maramdaman na tama, na aktual doon sa mga pinipili mo. So, panahon talaga to, Aquarius, to really sit down at saka ilabas mo na daw yung nararamdaman mo na yan. Show them all. Ipakita mo, sabihin mo na yung nararamdaman mo para wala nang bigat. At para maiwan na lang talaga yung totoong emosyon tungkol sa mga pinipili. Whether relasyon man to, kaibigan, um, family member, or trabaho or career, we need to be true to ourselves. So face your true emotions. Nakita ko talaga bawal nang umiwas, wag nang defensive, harapin ang dapat harapin para mag-bring down ka na in your reality at makita mo na talaga yung dapat gawin. Okay? Kasi as long as umiiwas ka pa din at tinatago mo pa yung damdamin na yan, lalo kang tatagal, lalong gugulo ang sitwasyon. So if you could just embrace what you really feel and then i-address yan, makakapag-move on ka ng maayos at mayayakap mo in clarity lahat ng importante sa'yo. Okay? Ace of Cups. The Ace of Wands. You have 1-1 here. Talaga namang you're on the right path, you're on the right direction. There's this new beginning or new opportunity na naghihintay para sa'yo. Pero dahil nasa challenge siya, kaya po yung pinapayuhan na yung Spirit Guides Aquarius to really face what you feel at naging confident ka pagdating sa idea or plano na gusto mong simulan. Nakita ko dito na meron kang gustong gawin eh. Meron kang plano or talagang diskarte ngayon na sabi mo parang gusto ko tong gawin, parang very very promising, very very ideal para sa akin, gawin ko kaya. Pero dahil takot ka, nag-aalangan ka na parang teka, gagawin ko ba talaga or uurong na lang ako? Sayang. Sayang tong opportunity. So ngayon tinatawag ka na laksan ng loob, maniwala sa sarili, pakinggan mo yung intuition mo para ma-build mo tong plano na to at mag-grow siya para sa'yo. Kumbaga, ikaw lang sa sarili mo ang pipigil para to'y maganap. Example, plano mong pumunta sa abroad o kaya plano mong mag-apply doon o kaya plano mong baguhin yung project mo. So, kung wala kang lakas ng loob, sayang yung mga plano. Okay? Very important yan for you. In the area of your fortune, meron kang valiant courage. Yes, maging matapang ka this time. Lakas ng loob with passion. Okay? You also have cleansing waters. Purification activates vibrant life force. Sabi dito, gamitin mo daw ang tubig bilang therapy mo. Halimbawa, pag naliligo ka sa pool, sa ulan, sa ilog, o kaya kahit sa banyo, no? Lagi mo daw gamitin yung tubig pagkabuhos sa ulo mo. Pakiramdaman mo na inaagos pababa sa katawan lahat ng negativity, lahat ng bigat, lahat ng mga pangit papunta sa drainage. Gawin mo yan every single day to replenish, to recharge, para magbago yung energy sa buhay mo. Okay? In your fortune, meron kang the King of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, keep your vision intact. Okay? Kung ano yung pangarap mo, kung ano yung idea mo, panahon na para i-execute yan. Panahon na para kilusan mo. So, now, sa tulong ng taong ito na magpapalino ng isip mo, magiging madali para sa iyo, Aquarius, na ituloy yung plano or ilatag yung mga step-by-step mong action at ito ay doable na sa iyo this time. Okay? Kitang-kita ko dito na makakahanap ka ng solusyon sa isang bagay. You are being called para maging leader ng buhay mo this time. Panahon na para maging mas matapang, palaban, maging alam mo yon, malakas yung kumpiyansa na tapusin or simulan yung isang action. Okay? Clarify natin. Example, before takot na takot kang pumunta doon para magtanong, pero ngayong buwan na to, malakas na ang loob mo na umaksyon at pumunta doon, parang ganun. O kaya before, takot kang mag-ask sa boss mo ng um, promotion or pagtaas ng sweldo, ngayon parang may power ka na to ask or to beg or to demand, parang ganyan. Okay? Example din, merong plano ka ngayon magtayo ng negosyo ngayong buwan na to, this month will be a great time for you kasi malakas na yung loob mo. Parang ganon. Okay? King of Wands. Dalawa, kunin natin the Four of Wands and the Four of Swords. Okay?
Talaga namang 4-4, you are protected, you are guided. The divine power is here guiding you and protecting you. Sabi dito, makakapag-relax ka na kasi kayang-kaya mo na daw abutin yung goal mo this time. Meron ka na talagang concrete plan at lalakas ang loob mo na itawid siya hanggang dulo. So congrats, congrats. An answered prayer is here, reaching your milestone at reaching your destination. Abot kamay na siya this time. So congrats, congrats. I-claim mo to para sa'yo to. In your divine messages, meron kang a win-win outcome is forecast. Wow! Panalong-panalo ka daw dito, kaya walang lugi. Ilaban mo yan, talagang winner ka dyan. You also have believe in the impossible. Maniwala ka sa mga imposible. Kayang-kaya mong abutin kahit ano. Okay? In your divine messages, you have the 5 of Wands. Sabi dito, huwag kang mag-back down. Huwag kang uurong. Huwag kang aatras sa laban. Always fight for your dreams. Fight for your commitment. At ilaban mo talaga yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Okay? Kahit maraming kalaban, kahit maraming kaagaw, maraming kakompetensya, you know your worth. So ngayon pa lang habang nag-uusap tayo, huwag kang mag-focus sa ibang tao. Huwag mo i-compare ang sarili mo sa kanila. Mag-focus ka sa iyong growth, sa iyong improvement para mag-stand out ka at ikaw ang magwagi. Okay? Huwag mo laging isipin yung ginagawa ng kalaban o ginagawa ng ibang tao. Kasi pag ganun, lalo ka manghihina. Kaya focus ka sa iyong strength, sa iyong galing para mas maging much better kang candidate at manalo ka sa gulong yan or sa competition na yan. Okay? 5 of Wands. The Judgment card. Yes, ngayon marirealize mo na this time around kung ano yung mga potential mo na dapat mong gisingin sa sarili mo para manalo ka. Kasi before, nakatutok ka sa iba eh. Pero ngayon marirealize mo na, ay, dapat pala tumutok ako sa sarili ko para makita ko sa sarili ko kung ano yung dapat kong gawin para manalo ako. So, wag outside ang pagtingin. Inward. So that makita mo talaga yung improvement na dapat mangyari para mapalapit ka talaga sa true purpose mo. Okay? So now, kailangan mawala na lahat ng confusion para makita mo talaga yung dapat mong gagawin. Okay? Very good for you. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have January. Meron po ba kayong special occasion pag Enero? Mga January Aquarius dyan, ano? So, ang tabayanan mo, meron na po kayong milestone sa Enero para sa inyong lahat. Okay? You have carrots, opportunity or windfall. Wow! Sa Enero, parang meron daw po kayong brand new opportunity or windfall of money. Congrats, congrats. Another message, meron ka ring feather. Someone you know is undependable and insincere. Meron daw po tao sa buhay mo ang hindi mo pagkakatiwalaan, bitawan mo siya, i-ignore mo siya. Okay? Time na for you to give your full commitment sa isang bagay at wag umasa sa ibang tao. Okay? You also have horseshoe, good luck. Meron daw po kayong good luck this time. I-claim mo to para sa'yo to, okay? At ang outcome ni Aquarius for March 2026, the 2 of Wands, okay? This time around, buo na ang isip mo. Dahil sa tulong ng taong ito, na mapagkakatiwalaan ha, hindi pwedeng sa lahat ng tao ay magkitiwala ka, meron kang dapat iwasan. Pero this one, talagang trusted mo at mapagkakatiwalaan talaga, siya yung tutulong sa'yo para maging buo yung plano mo na humakbang outside. You are now ready to step forward. Kitang-kita ko dito yung kahandaan mo na kumawala sa comfort zone at piliin talaga yung para sa'yo. So congrats, congrats. Nakikita ko dito yung expansion. Some of you ay balak bumiyahe, mag-travel, or lumipat. Ano? You are ready now for that transition. King of Pentacles, yes. Wow. This plan is something long-term at sigurado. Kitang-kita ko dito na tong bagong gagawin mo na unfamiliar na ready ka nang kumawala sa comfort zone mo. Talaga namang sure, long-term, lalago, at talaga namang permanent para sa'yo. So congrats, congrats, congrats. You're really on the path of success. Kung ito man ay plano mo for a new job, new negosyo, bagong pagkakakitaan na medyo takot ka dahil bago nga, huwag ka mag-alala. Pag pinagplanuhan mo yung mabuti at malinaw sa'yo dapat mong gawin, it will lead you to your success and financial growth. So congrats po. Okay? So Aquarius, yan po ang inyong March 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.